natin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Iniligtas niya tayo, amen? And binigyan pa niya tayo ng pagpapala at pinahalagahan niya ang buhay natin. No? Wala na po tayo sa mundo, kaya po nagpatuloy po tayong lumaban sa mundo at daladala po natin ang cross na mahal po natin ang Panginoong Hesus. So, let's read Matthew 26:26. Sabi dito, the night before he was betrayed, he took bread and he gave thanks to his Father. He broke the bread and gave to his disciples and said, take, eat this. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance for me. Bago po natin sabay-sabay nakainin po ang bread, mag-pray po tayo sa ating mga sarili na in sickness and infirmities, lahat ng mga curses, wawalain ng Panginoon dahil He has finished and ginawa po ng Panginoon lahat ang tagumpay natin. Kaya matagumpayan po natin ang anumang mga meron tayong mga doubt sa sarili. And let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo. Pinagsasaluhan namin, Panginoon, ang tagumpay mo sa lupa. Kaya kami rin po, Lord, ay magtatagumpay by faith, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na dala-dala namin ang iyong salita sa hapon na ito. At hindi lang kami makikinig, O Lord, but amin pong ipamumuhay dahil napakabuti mo, O Lord, sa mga taga-House of Refuge. Dalangin namin, O Diyos, na ang 2025, hindi lang po kami maging tagapakinig, kundi kami po ay magiging tagapagbigay ng iyong salita. Kaya Lord, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob at ipinanganak mo sa amin, mga taga-House of Refuge. Purihin ka at sambahin ka in Jesus' name. Amen. So let's partake the bread. Lord. Amen. Makikita natin na pagkain natin ng tinapay, yung mga crush natin ba, parang na-feel natin na si Jesus Christ when He was beaten and He was striped, ramdam-ramdam natin na sa pag-take natin ng communion, we say na pinatawad tayo ng Panginoon. Amen. So, and this cup represent His blood. As we drink this cup, we gave thanks to the Lord. Lord, maraming salamat po na sa iyo pong dugo kami po ay nagtagumpay. Marami pong salamat, Lord God, na sa buhay na walang hanggan, Lord, matuto po kami na maging kawangisan mo. Hallelujah. So lahat po tayo ay sasabay na mag-partake the cup. And let us pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat. Maraming salamat sa buhay namin, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord, sa trabaho namin. Araw-araw, ginising mo kami at binigyan mo kami ng lakas. Maraming salamat din, Lord, sa pamilya namin, na mga anak namin, mga kalusugan ng aming mga anak, mga kalusugan ng aming mga kapatid, kalusugan ng lahat po na nandito sa House of Refuge. At maraming salamat, Lord God, sa araw-araw namin na panalangin, sa pagpapagaling ng mga may sakit, at sa pagpapagaling ng aming mga puso. Naniniwala po kami, O Lord God, nakasama ka namin araw-araw. Kaya dalangin namin, O Diyos, na sa taong 2026, magiging mas mahalaga ang buhay namin, O Lord, kasi kasama ka namin sa salita at sa gawa. Hallelujah! Purihin ang Diyos. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, Sister Grace.
Hallelujah. Tayo naman po ay darako na po sa ating pong pinaka importante. Pero hindi naman lahat naman importante sa mga salita na atin mong mapapakinggan. Napangungunahan po tayo ni Pastor Wilfred. Lipat ang camera. Amen. Magandang hapon sa ating pong lahat. Ang Diyos ay napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nababasa po ba niyo yung nasa screen? Yung pong pasasalamat sa Diyos. Napakahalaga ho na tayo po ay nakapagpapasalamat sa Diyos, lalo na po itong year 2025 na ito ay makita sa buhay po ng bawat isa sa atin, yung walang sawang pasasalamat sa ating pong Panginoon. At pagpasok ng year 2026, hallelujah, mas higit pa ang dapat pong gawin ng kanyang mga anak dito po sa House of Refuge, ang patuloy na pasasalamat. Ang pasasalamat to ay hindi lang sa magandang sitwasyon, hindi lang sa ikaw ay pinagpapala, kundi sa bawat mga sitwasyon, maging sa ating kapaligiran, sa pamilya, o anumang mga pagsubok, anumang sitwasyon, kailangan mo na magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Yan po ay napakahalaga sa buhay ng bawat mga mananampalataya, sa bawat mga anak po ng Diyos. Yan po, mababasa po natin, no? Umpisahan po natin dyan sa 1 Thessalonica 5 verse 18. Hallelujah. Yan po. Ang sabi po dyan ng ating pong Panginoon sa sulat ni Apostle Pablo, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Grabe yun, no? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. Give thanks in all circumstances, for this is good as a will for you in Christ Jesus. Amen. Napakahalaga po yan. Yan po ang inilalagay sa atin, no, ng Diyos sa pagtatapos ng year 2025, itong kabuuan ng 2025, makita sa puso at isipan ng bawat isa sa atin yung patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon, kasi napakarami ho ng ginawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang magagawa mo lang yung ikaw ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Una ho, gusto ko pong ang pasasalamat ho. Hallelujah, makikita po natin dyan sa screen. Ang sabi po dyan, ang pasasalamat o ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang ito emosyon o nasa mood. No, ito po yung kailangan po natin na maunawaan. Hindi lang kaysa ikaw ay nasa mood, hindi lang sa ikaw ay masaya, kaya ka lang ikaw ay nakapagpapasalamat sa Panginoon. Ang pasasalamat ay dapat ito yung saloobin, ito yung nasa puso po natin. Dapat masaya o malungkot, sa kasaganan o sa kasalatan. Ang pagpasalamat ay dapat paraan ng isang pamumuhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah! Napakaganda ho. Kapag nakita sa buhay po ng bawat isa sa atin, kahit sa kabila ng kalungkutan, kahit sa kabila ng sakit o anumang sitwasyon, at patuloy kang nagpapasalamat sa Panginoon, purihin ang Diyos, makita mo bukas at mga sa susunod o kahit mamaya, hallelujah, ang Diyos ay kikilos at kikilos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya unahin po natin, hallelujah, unahin natin ang mapapagpasalamat sa Diyos na siyang pinagmumulan. Yan po, unahin natin ang mapagpasalamat sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat. Kung ang laging nangingibabaw sa atin ay ang diwa ng pagpapasalamat, hallelujah, kagalakan at Recording kapayapaan, stopped. anumang sitwasyon ay ating pong maharap. Amen? Hallelujah! Yan po, no, napakaganda po niyan. Kaya dito po sa ating pag-aaral na ito, sa hapon pong ito, titingnan po natin
Hallelujah, sa mga kwento, sa salita po ng ating pong Panginoon, kung paano makapagbigay ng kapayapaan at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay titingnan po natin ang kwento. Ito makikita po natin. Hallelujah. Yan po. Ngayon ay titingnan po natin yung kwento ng 10 ketongin na pinagaling ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Diyan makikita po natin sa bawat mga talata po sa aklat ng Lucas 17 verse 11 to 19 po, makikita po natin ang kwento ng 10 ketongin at yung nagbalik ng mga papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po dito sa kanya pong mga salita, sabayan niyo po ako at ito po ay tingnan ng inyo pong mga mata. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Hallelujah! Jesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin. Ang sabi po sa verse 14, pagkakita sa kanila ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Yun pa po sa talata pa. Nang mapuna ng isa sana siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Ang sabi po sa verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ng ating pong Panginoong Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang magbabalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito po sa bawat mga talata po na ito, makikita po natin yung kwento ng 10 ketongin at makita po natin itong isang Samaritano. Siguro kilala rin ninyo ang kwento ng Samaritanong ito. Hallelujah! Dito po sa mga talatang ito, iisa lang ang nagbalik para magpasalamat. Napakaliit po ng porsyento kasi 10% pa lang. Hallelujah! Ang yung pong ibinigay sa totoo pa rin hanggang sa ngayon. Napakarami pa rin walang saloobin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang tumanggap ng kabutihan at pagpapala ay wala lang. Ang isang nagpasalamat ay isang Samaritano na itinuturing ng mga Hudyo ng kanila pong kapanahunan ay mababang uri, walang kwenta, makasalanan at masama. Ito po yung Samaritanong ito. Hallelujah, na bumalik sa ating pong Panginoon. Kung minsan, kung sino pa yung mga ini-small natin, yun pang marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Malaking bagay ba ang ginawang pabor ni Jesus sa 10 ketongin? Napakalaki sapagkat ang pagkakasakit ng ketong, ito ho ay hindi biro. Ito po ay isang life sentence po mga kapatid, itong sakit ng ganito. Hallelujah! Pinandidirihan, nilalayuan, at ito po ay kinatatakutan. Ito po yung Samaritano, no? Hallelujah! Wasak ang kanyang puso, durog ang kaluluwa, wala siyang maaring hilingin sa ating pong Panginoong Hesus, kundi ang kahabagan po siya ng ating pong Panginoong Hesus. Amen? Napakaganda ho ng kwento ng Samaritanong ito. Kahit siya sa pera, kahit siya tinuturing na makasalanan, marumi, pero makikita po natin diyan sa kwento
na atin pong binasa sa aklat ng Lucas 17 verse 11 to 19. Hallelujah. Mismong tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Number 1 ho. Yan po. Ang sabi po diyan, ang pagpapasalamat sa Diyos ay lumikha ng tunay na kagalakan at positibong pananaw sa buhay. Grabe yun, no? Grabe, ito pala yung nagagawa, no? Pag ikaw nagpapasalamat sa Diyos, no? Siya yung lumilikha, no? Sa ating pong mga puso ng kagalakan at positibong pananaw sa kanyang buhay. Kasi makikita po natin yan dyan sa sa talata pong yan ng verse 15. Hallelujah. Ang sabi po dyan, tingnan niyo po, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw, hallelujah! Nagpuri siya sa Diyos. Kasi makita po natin doon sa translation sa Bible, makita po natin nung nagpatira pa po yan, yung isang Samaritanong yan, diyan po sa aklat ng Lucas 17 verse 15, paglapit po niya sa ating Panginoong Hesus, sumisigaw ng may kagalakan, nagpakumbaba siya, nagpatira pa sa harapan po ng ating pong Panginoon. Grabe ho yung kagalakan kasi habang siya palapit, sumisigaw na nagpupuri sa ating pong Diyos na buhay. Tayo kaya, hallelujah. Hindi napigilang sumigaw dahil sa kagalakan. Kapag ang tao ay masaya, may positibong pananaw sa buhay. Hallelujah! Masagana siyang kumakain, masarap ang kanyang tulog. Dahil dito, napapanatili ang mabuting niyang kalusugan sa kanya pong, hallelujah, sa kanyang pangangatawan. Alam niyo, ang siyam na ketongin, hindi marunong magpasalamat, maaaring nawala ang kanyang ketong sa kanilang balat, ngunit maaari ring nananatili ang kalungkutan sa kanila pong mga buhay. Hindi katulad po ng isa, no, mapansin agad po niya, agad po siya lumapit sa ating Panginoon, sumisigaw at nagpupuri, nagpapasalamat. Kaya dapat ganun din no, sa buhay po ng bawat isa sa atin, maliit man, malaki man, natanggap o ano pa man, hallelujah, kailangan patuloy na nakapagbibigay ng pasasalamat sa ating pong Panginoon. Kapag nag-uumapaw ang pagpapasalamat, alam niyo, tumataas din yung level ng kagalakan po dyan po sa ating pong mga puso. Kung kaya't nagiging magaan at masaya ang ating pong pakiramdam. Oh, ganda, no? Sarap pala pag ikaw mapagpasalamat. Pag ikaw mapagpasalamat, hindi ka papangit, no? Kasi lagi kang, yung aura mo, laging maganda. Pabata ka ng pabata, paayos ka ng paayos, at paganda ka ng paganda. Amen? Kaya wag tayong magsasawa na magpasalamat sa ating pong Panginoon. Number 2. Yan, purihin ang Diyos. Ang sabi po diyan, ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapatatag sa relasyon ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Iyan ho ang nangyari sa buhay po ng isang Samaritano. Kung kukunin ho natin yung kwento ng Samaritano, andyan ho sa screen. Sabi diyan, ang pagpapasalamat, yung ginawa niyang pagpapasalamat, yan po. Yan po sa verse 16. Hallelujah. Sabi niya diyan, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hallelujah. Alam niyo, ang pagpapatira pa, ito po ay larawan ng pagsuko sa Diyos simula sa tunay na paglaya.
Ang Samaritano ay itsapera sa lipunan dahil sa kanyang sakit, dahil sa kanyang lahi, sa kanya pong sitwasyon. Hindi siya pansin no, ng madla. Pero makikita po natin diyan sa mga talata po niyan. Ngunit ngayon, mababalik na ang magandang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang kapwa at maging ang nawalang tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Dahil sa mga pasasalamat dahil sa pasasalamat po sa Panginoon, yung pong kanyang pagtitiwala sa Diyos, maging sa kanyang kapwa, at maging sa kanyang sarili, nanumbalik ang sigla. Kasi, hallelujah, dun sa kanyang paglapit sa Diyos at pagpapasalamat niya dun sa nangyari sa kanya, alam nyo, napakaganda ho ng ginawa po ng ating pong Panginoon. Kaya dahil sa pasasalamat, lagi natin bilangin ang mga magpapala ng Diyos. Sa halip na laging hanapin ang wala, kapag ang ating hinahanap ang wala, kailanman hindi tayo makakaranas ng sense of satisfaction. Grabe, English po yun. Kaya salamat, no? Kaya dahil sa pasasalamat, nawawala maging ang pagkainggit. Sa halip, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng iba para na rin sa tagumpay ng bawat isa po sa atin. Amen. Ganun po kahalaga, no? Yung pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa katotohanan no, sa araw-araw ng ating pong mga buhay, anumang sitwasyon. Hallelujah. Kahit sa maliit na bagay, natutuwa ko na ipagpasalamat ito sa harapan po ng Panginoon sapagkat ang katotohanan naman, wala naman akong pwedeng ipagmalaki sa harapan po ng Diyos at maging sa harapan po ng tao. Number 3. Ang sabi po diyan, mapagpasalamat, pinagaling ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kaya diyan po, basahin po natin sa verse 19. Sabi po diyan, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Gusto niyo po bang maranasan at sabihin din sa inyo ng Diyos, tumayo ka na, umuwi ka na, nandiyan ang pagpapala mo. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Samaritano ay sobrang nagpapasalamat dahil sa tinanggap niyang kagalingan, physical, emotional, mental, social, at spiritual. Total holistic healing. Sapagkat meron siyang pananampalatayang marunong magpasalamat. Kung magkakaroon tayo ng pananampalatayang marunong magpasalamat, alam niyo, sasabihin din sa atin ni Jesus, tumayo ka na, umuwi ka na. Yan din po ang sasabihin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Hindi lamang niya tayo ibabangon mula sa ating pagkakadapa, kundi magbubukas siya ng mga bagong oportunidad para sa pag-unlad at pagtatagumpay. Kung may nagsaramang pinto, marami namang bintana ang bubuksan po ng ating pong Panginoon. Sikaping patuloy na ma-develop ang saloobin ng pasasalamat. Mabuhay tayo hindi lamang sa diwa ng pagpapasalamat, kundi ito po yung patuloy na bumubukal sa ating pong mga puso. Hindi lamang tayo nagpapasalamat kapag may tanging okasyon kundi ito ay pamamaraan ng ating pong pamumuhay. Palaguin ang ugali ng pagiging mapagpasalamat sa bawat magandang bagay na nagaganap sa ating pong mga buhay.
ang Diyos, hallelujah, at huwag hihinto sa pagpapasalamat at dahil lahat ng bagay ay nakatutulong sa ating pong paglago, ipagpasalamat ang lahat po na nangyayari sapagkat ang sabi po ni sa 1 Thessalonica 5 verse 18, ipagpasalamat mo ang lahat ng bagay na nangyayari at nagaganap sa ating pong mga buhay. Tayo po, hallelujah, ay huwag magsawang magpasalamat sa ating pong Panginoon. Diba, minsan sa prayer meeting, Bible studies, hallelujah, ituan po natin to sa ating pong mga puso, pagpasok ng year 2026, mas lalo pang pag-ibayuhin po natin yung pagpapasalamat at pagbibigay kapurihan at kaluwalhatian po sa ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Maraming pong salamat sa bawat mga kwento na amin pong napakinggan sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay po ng bawat isa at ito po ay patuloy na sa amin pong mga puso ay huwag mawala ang patuloy na pagpapasalamat at pagpupuri kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita sa hapon ito. Tunay na napakabuti. At talagang dapat tayo magpasalamat sa Panginoon sa dami na ibinibigay, ibang pagpapala, kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat lamang natin pagpasalamat kasi po, yun lamang po magawa natin yung magpasalamat po tayo. Huwag natin kaligtaan. Huwag po natin kalimutan yung mga kabutihang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Yun lamang po, sasabi ko nga lagi, na sa pagising pa lamang natin sa umaga, isa na pong blessing po yun na tayo po ay nagising. Kasi po, meron po mga taong hindi na nagigising sa kanilang pagkakatulog. Kaya po, salamat po sa salita ng Panginoon. Salamat po, Pastor Wilfred, sa hapong ito. Salamat na patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon na patuloy tayo magpasalamat sa kanyang mga kabutihan. Hallelujah. Tayo po magpapatuloy na at tayo naman po ay darako na po sa ating pong prayer for the persecuted country. Napangungunahan po tayo ni Sister Fe. Sister Fe? Mayong hapon. Good afternoon sa ating lahat. Yes po. At atin pong persecuted country ngayon, ang atin pong mga kapatid from Libya. So, ako din po nagpapasalamat talaga kasi natuto akong ipagdasal ang ating mga kapatid sa all nation ng ibang nasyon ng ating lugar. At base po sa aking research, ang kasalukuyan ang Libya ay nanatiling isa sa pinakapanganib na lugar para sa mga Kristiyano dahil sa kawalan ng matatag na gobyerno at presensya ng extremist group. Ang pananampalataya ay dumaranas ng matinding pagsubok. Grabe po, extreme secrecy. Ang Libya converts, ang Muslim ay kailangan magtago. They live their faith in total secrecy. Dahil sa pag-iwan ng Islam, itinuturing na malaking kahihiyan sa pamilya at krimen sa lipunan. Nakakalungkot. And the risk of violence, ang mga migranteng Kristiyano mula sa ibang bahagi ng Africa ay madalas nagiging biktima ng kidnapping, human trafficking, and physical abuse. Sila ay target hindi lamang dahil sa kanilang status, kundi dahil din sa kanilang cross o Biblia. And no public worship po sa Libya. Ang ating mga kapatid doon, walang kalayaan na magtayo ng simbahan, kagaya natin where we are so thankful, praise the Lord, na pwede tayo kahit sa ating Zoom lang, pwede tayo, walang kalayaan na magtayo ng simbahan o magdaos ng malaking pagtitipon. Christian life happens behind closed doors and in whispers. Yeah. Para po for a reflection ng ating mga kapatid Kristiyano doon ng Libya,
nagsisilbing modern day martyrs kahit wala silang mga katedral o magandang kanta. Ang kanilang buhay ay isang buhay ng sakripisyo, living sacrifice na kalugod-lugod sa Diyos in a place where it is illegal to preach with words. They preach with their lives and their steadfastness. So sabayan niyo po ako sa panalangin ang ating mga kapatiran sa Libya. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa inyo ng may mabigat na puso para sa aming mga kapatid sa Libya. Lord, we ask for your divine protection sa lahat ng pananampalataya patuloy na nagtatago at dumaranas ng takot. Lord, balutin niyo po sila ng iyong kapayapaan na lagpas sa lahat ng pag-unawa, pagsubok, at naway maramdaman nila na hindi sila nag-iisa o pinabayaan man, Lord. Ipagkaloob niyo po ang inyong spiritual courage para sa mga converts na itinakwil ng kanilang pamilya. And Lord, tulungan niyo po sila makahanap ng mga safe spaces at tapat na komunidad na magpapatatag sa kanilang espiritu. May your light shine through darkness of persecution at magbunga ang kanilang katapatan, Lord, at nagbabago sa puso ng kanilang mga kaaway. Hallelujah! In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Thank you, Sister Fe, sa iyong marubdob na panalangin para po sa Libya. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At tayo naman po ay darako na po sa ating tithes and offering na pangunguna po ni Sister Mildred. Amen. Ang ating tithes and offering ay makikita po ang verse sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo at sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at ang lahat ng aming mga kaloob ngayong hapon at ang aming mga anak buhay na pinagpaalan niyo po at ang aming kalakasan sa araw-araw na lagi niyo pong binabago. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga biyaya at sa mga pangako mo. Hindi po kami magkukulang. Purihin ka, Panginoon, at ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay ibabalik namin sa inyo. Maluwalhati ka, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating pong tithes and offerings sa Taiwan, contact Brother Yutang Chu via pick-up or deposit. At sa Pilipinas naman po, contact Sister Marilyn Almahar via GCash 0961-612-1030. And sa Alegria naman po, Cebu, you can give your on-site offering kay Sister Sel po. God love, a cheerful and faithful giver. Maraming salamat, Sister Mildred. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At tayo naman po ay darako na po sa ating pong prayer for the nation and closing prayers. Pangunguna po tayo ni Brother Yuchang. Kuya Yuchang. Okay. Let's start our prayer for the nation and closing prayer. Lord God, thank you for your love and care. We place our nation into your hands. Guide our leaders, protect our people, and bring peace to our land. We thank you for your presence with us today. Lord, thank you for your word, your guidance, and your faithfulness. Lord, help us to live out
what you have received, what we have received, and love each others, to live in your grace and the truth, and honor you in all we do. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and always. We commit our lives into your hands and give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Salamat po, Kuya Yucham. Tayo naman po ay darako na po sa ating doxology. Yes. Para po sa ating pagwawakas ay awitin natin tong awit ng dakilang katapatan. Ating deklara ang katapatan ng Diyos sa the year 2025. And we know na ang Diyos na matapat sa atin ng 2025 will also be the same God who will be faithful to us this year 2026. Sige po, awitin natin ito. Salamat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka.
dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, pinapahayag namin ang inyong dakilang katapatan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, na at the last Sunday of this year, 2025, we want to honor you, Lord. Nais ka namin parangalan sa inyong kabutihan at katapatan sa buhay namin. And Lord, with faith in our hearts, na ikaw na Diyos na naging tapat sa amin ng 2025, will also be the God who will be faithful, Lord God, sa amin for the year 2026. Nais po namin, Panginoon, na iluhog sa inyo ang aming mga buhay, that Lord, you take control of our lives. Pinapagpapasakop namin sa inyo ang aming mga sarili, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, ang buong pagkatao namin, Panginoon, that you take control of our lives, maging ang buhay ng aming mga sambahayan. Salamat po, Panginoon, na ang taong ito ay hindi lamang magiging kapareho ng 2025, but Lord, there will be a leveling up, Panginoon, na iaangat mo ang aming mga spiritual lives, iaangat mo ang aming mga physical lives, Lord, every aspect of our lives. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang siya mag-aangat nito. Marami pong salamat, Panginoon. Indeed, Lord God, we are so grateful for your goodness and faithfulness in our lives. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagharap namin ng bagong taon, hindi lang ikaw ang mag-upgrade ng aming buhay, but Lord, we will also upgrade our lives before you, Lord, ang aming paraan ng paglilingkod sa inyo, ang aming mga spiritual lives, so Lord God. Lord, i-upgrade namin to so that, Lord, through our lives, we will be able to honor you and, Lord, glorify your name in our lives. Marami pong salamat at patuloy na ikaw ang mag-ingat sa aming mga sambayan. We speak, Lord God, for your blood covering our families, Lord God. We speak your blessings in everything that we do with our hands, oh Lord God. Lord, we speak blessings and breakthrough, Lord God, sa Montalban, sa Bulacan, sa Taiwan, at sa iba pang mga lugar, even, Lord, sa Cebu, Panginoon. Lord, we speak that there will be a breakthrough, Panginoon, sa mga gawain na kung saan pinagkatiwalaan mo po kami. Marami pong salamat sa inyo, Lord. Tunay nga na napakabuti mo. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. Come on, mga kapatid, let's take some few seconds to thank the Lord sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Marami pong salamat sa magandang pangangatawan, sa kalusugan, sa pinagpalang buhay, sa inyong pag-iingat sa amin. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa inyo. Father, we thank you and bless you, Lord God. We give back all the highest glory and all the highest praise before you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Praise God, mga kapatid. Happy New Year sa ating lahat. And Hallelujah din po sa inyo be lahat. with us for the year 2025. At alam natin sa 2026 ay hindi lamang tayo kundi magkakaroon ng mga dadagdag ng mga tao ang Panginoon sa atin as we continue to contribute in filling up Amen. with souls. Amen? Amen. Kumusta diyan sa Alegria, sa Taiwan, no? Diyan sa Isabela, of course, sa Montalban. God bless us all. Quezon City. Quezon City. Ayan. So God bless you all, mga kapatid. So next Thursday, resume na tayo, bagong taon na, no? Unang prayer meeting natin for the year 2026. At talaga magpakasipag pa tayo para sa Panginoon. Amen. God bless you po. Shalom, Yes shalom. po. Happy New Year. po ulit sa lahat. God bless po. And thank you po Yes. ulit. Thank you.